Dear Ate Lai, Happy Chinese New Year. Ako nga po pala si Nilda, 32 years old mula po rito sa Maragondon, Cavite. Hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming anak ng mister kong si Eugene. Alam mo Ate Lai, lahat na ata ng matipid na paraan ay ginawa namin para lang maging maayos kami ni mister, para masiguro ang aking pagbubuntis. Pero ang ending ay bigo pa rin kami ni Eugene sa pagkakaroon ng matagal na naming hinihintay na anak. Dahil nga sa kakulangan ng pera ay nagawa naming umuwi sa Visayas ng asawa ko para sa pag-asang makakuha ng swerte sa pagbubuntis. Bukod sa taimtim na panalangin, ay nagawa rin naming magpahilot at magpatawas matapos naming malaman sa kamag-anakan namin ni Eugene na baka raw hanggang ngayon ay hindi kami magkaroon ng anak dahil may malakas na elementong naiinggit sa aming relasyon. Base sa pamahiing kinalakihan ng pamilya ni Eugene ay dapat daw mag-alay kami ng manok na buhay sa kanilang tahanan. To be honest, lahat na ata ng mga yon sunod na namin para lang masigurong maalis nga at tuluyan maalis nga ng tuluyan ang sino mang naiinggit sa relasyon namin ni Eugene. Pero sa kabila po ng lahat ng yan ay wala pa rin kaming napala ni Eugene. Masama man tingnan pero pakiramdam ko kasi nilalandi na ng manggagamot ang mister ko Ate Lai. Kung hindi niya kasi naitatanong o kung hindi nyo na itatanong, babae ang manggagamot na pinupuntahan namin ni Eugene na rekomendado ng kamag-anakan ng mister ko. Napansin ko rin Ate Lai may hiwalay na komunikasyon sila ni Eugene kaya anong minsan, hindi ko rin maiwasang maghinala kung may namumuo nga bang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman pinaramdam sa akin yun ni Eugene na may kakaiba siyang ikinikilos o nagsasagawa na ba siya ng mga tumitinding espekulasyon ko sa kanilang dalawa ng babaeng manggagamot na yon. Ay ako na rin mismo ang desisyon na bumalik kami ni Eugene sa Maynila para tuluyang magpakonsulta na lang sa mga totoong eksperto at espesyalista. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa nyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Maasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa inyo Ate Lai o sa mga tagapakinig ng inyong programang Heart to Heart. Hanggang dito na lang ang aking istorya. Maraming salamat po muli at lubos na gumagalang, Nilda. Nasabi nga niya, kahit na anong gawin nila at 32 years old, ginawa na nila lahat ng matitipid na paraan para mabuntis siya. Yan ha. Kasi nga dahil rin sa kakulangan sa pera, kaya siguro hindi sila makapunta sa OBGYN o sa doktor para magpa-check. Pero Nilda, bakit hindi mo subukan sa health center naman, baka sakaling meron dong mag-check up sa inyo. Nasubukan na kasi natin lahat, sabi mo, 'di ba? Halos lahat ng matipid na paraan. 32 ka na, sabi mo sa sulat, ikaw ay 32. Tayo kasi mga babae, meron tayo expiration date. Hindi tayo katulad ng mga lalaki, 'di ba? Na wala silang expiration date pagdating sa kanilang mga sperm, 'di ba? Lagi yang pwede kahit na may edad na. Tayo kasi basta natapos na yung menstruation natin, ay goodbye na 'yan. 'Di ba? Pag nag-menopause na tayo, hindi na tayo maaaring magkaroon ng baby. So at 32, medyo time is ticking. Siguro mas maigi, Nilda, kung magpakonsulta na kayo sa doktor kasi sinubukan mo na nga yung malanding di ba? Magtatawas hindi ba? So kung nasubukan na natin yung di umano'y malanding magtatawas na parang type pa nga yung asawa mo na si Eugene, bakit hindi natin tingnan naman at i-explore yung science side? Kasi maring may mga dahilan kung bakit hindi kayo nagiging pregnant o hindi ka nabubuntis. Kasi baka
may mga kulang sa mga count ng ninyong dalawa. Baka merong hormonal imbalance o kaya naman baka meron kang tinatawag na polycystic ovarian syndrome o PCOS. Ibig sabihin yan, hindi ka madalas, hindi ka monthly, hindi regular yung iyong menstruation. Mahirap talaga magbuntis kapag ka ganon. Depende rin yan. Yung asawa mo ba na nigarilyo, umiinom ng alak, sobra-sobra, o baka naman ikaw nagyoyosi ka rin, lifestyle change din ang kailangan doon, hindi ba? Pero sabi nga ng mga matatanda, ay gabi-gabihin mo lang, makakachamba ka din. Hindi ba? Yung iba ganun eh. Sasabi, hindi, gabi-gabihin mo lang yan, makakachamba rin kayo. Pero bukod doon, mas maigi siguro na kahit papano, konting gastos, konting-konti lang, kasi lab test ang kailangan dyan eh, para makita kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng katawan nyo, actually, totoo, kayong dalawa kasi, ng katawan ninyong dalawa, para mabigyan na natin ng solusyon at kung kaya, edi makapagbuntis ka na. Kasi, ang hirap din no na, imagine mo, for example, no, nagkaroon kayo ng baby at 35. Eh di pag 15 nung bata or pag 15 years old nung bata, 50 na kayo parehas kung magkasing age kayo. Hindi ba? More or less, ganon. Or pag 18 pala ng bata, since 32 ka na, well, sabagay, 35 nga pala sabi ko, so 50 years old ka na, mahirap din. Kaya sinasabi ko sa iyo, the time is ticking. Mas maigi pa rin na kung nasubukan na natin lahat-lahat, hanggang nahantong na nga tayo sa, sa malanding magtatawas, subukan naman natin ang OB-GYN, okay? Yung OB-GYN, or kung gusto mo talagang gumante, kasi sabi mo nga parang merong something yung malanding magtatawas sa atong asawa mo na si Eugene, kaya nga bumalik na lang kayo sa Metro Manila. O di gantihan mo kung gusto mo lang naman, konsentidor. O di humanap ka ng OB-GYN na lalaki naman. Pero ano lang yun, suggestion lang yun, tsaka joke lang yun. Pero sana nga kung mas maaga mapatingnan na sa doktor, imbis na sa kung saan tayo nagre-relay, o baka naman kailangan lang din, aside from the lifestyle change, kung talagang hindi nyo option na magpa-doktor, kung magla-lifestyle change kayo, magbawas tayo ng yosi, ng alak, at least kung binawasan natin yon, nakatipid tayo ng pera, o di baka pwede na tayong makapagpa-check up. Pero kung ayaw nyo talagang dumulog sa siyensya, kung magla-lifestyle change kayo, tanong-tanong din kayo kung ano ba yung mainam na mga herbal na pwedeng makatulong sa iyong desire, no, na mabuntis ka. Okay? So sana nakatulong, Nilda, and sana mabuntis ka na. Ayan, magkaroon na kayo ng baby ni Eugene sa lalong madaling panahon. Okay?